Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ito pong video na ito. Kumakalat po ito sa social media at dito natin makikita ang kabastusan ng mga DDS. At kahit hindi ka DDS, kapag nadikit ka sa isang DDS, magiging bastos ka na rin. Diba? Ang isang kamatis na bulok, isama mo yan doon sa mga sariwang kamatis, pagtagal-tagal, pati yung mga sariwang kamatis ay bulok na rin. Ganyan po katindi ang impluwensya na itong mga DDS dyan po sa Senado. Kaya naman po hindi tayo nagtaka, yung boto po para maibalik yung articles of impeachment dyan po sa House of Representatives ay overwhelming. Pero yun yung 18 po ang kumampi po dito sa mga DDS at 5 lamang po ang talagang nanindigan na dapat na ituloy na talaga, dire-diretsuhin na yung impeachment trial. Pero dahil nga po nabulok na rin ang ilang membro ng Senado, ay ayan po ang nangyari. Nagtagumpay po na ma-delay pa mas lalo itong impeachment trial ni Sara Duterte. At dito sa video ito, makikita natin, ito po sa bandang kaliwa ng ating screen si Joel Villanueva. Banda rin po sa dulo, doon sa gitna, si Risa Ontiveros na nagsasalita po, kinokontra niya po. Itong nandito sa bandang kanan, si Bato de la Rosa. At itong si Suklay Bigote, na wala namang ginagawa, nandyan po sa tabi ni Bato de la Rosa. Panoorin natin yung video, tapos pag-usapan natin kung ano ba talaga yung nangyari. Yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan natin motion kahapon. Namamana po kami. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. The point of order takes precedence. Okay. So yan mga kababayan. So, nahinto po yung pagsasalita ni Risa Ontiveros dahil sinuspend yung session dahil nga po meron daw isinisigaw itong si Jaime Marcos sa point of order. Point of order na siya mismo hindi niya alam kung bakit siya nagpo-point of order. Diba? Dapat tinanong ni Chis Escudero kung ano ba yung point of order na inire-raise ni Jaime Marcos pero isinuspend po yung temporarily yung session. So, balikan po natin at pag-usapan natin paunti-unti etong nangyari. Okay. Okay. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Joel Villanueva. Yesterday, and again, Sinabihan niya si Jaime Marcos, ikaw ang mag-point of order. Bakit kinakailangan mag-point of order? Para ano? Anong dahilan? the subject, which was the subject At ito pa mga kababayan, panay din ang sulsol ni Bato de la Rosa kay Jaime Marcos. Inuutusan nila si Jaime Marcos eh. O ikaw mag-point of order, sabi ni Joel Villanueva, sabi naman ni Bato de la Rosa, sige. Anak ng toko yan. So, parang nangyari, parang uto-uto, etong si Jaime Marcos. At hindi niya alam yung gagawin niya. Litong-lito siya. Ano ba gagawin ko? Pakinggan niyo si Joel Villanueva. Kung ano sasabihin ni Joel Villanueva. of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I Ang ngiti-ngiti pa si Joel Villanueva. Mamaya, yari ka sa akin, Joel Villanueva. Relax ka lang. state my motion,
Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, biglang daan yung Pwede mo na sabihin sa microphone. inaprubahan natin motion kahapon. Okay, so narinig nyo? Sabi niya, pwede ka na magsalita. Magsalita ka, sabi mo point of order para tumigil na etong si Risa Ontiveros. O yan yung ano alinaw naman eh. Hindi natin mapagkakaila yun. Ayun yung sinabi ni Joel Villanueva. Tuloy natin. Paano po kami? Point of order, Mr. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. Okay. Ayan mga kababayan. Dahil dito, ay binatikos po etong si Joel Villanueva. Etong si Marisol. Joel Villanueva, Marisol, puro sulsol eh. Magaling manulsol. So sinulsulan niya si Amy Marcos para guluhin si Risa Ontiveros sa pamamagitan ng pagsasalita ng point of order. Ganyan ba ang isang born-again Christian? Ayun ang mga banat ngayon ng ating mga kababayan. Ito pong si Joel Villanueva ay anak po ni Eddie Villanueva. Sila po ang nagpapatakbo ng isang malaking simbahan ng born-again Christians at ang simbahan nila ay Jesus is Lord. Actually mga kababayan, nakikinig din po ako dyan kay Eddie Villanueva. Dahil nga po, ang kanilang tinuturo ay ayon po sa Biblia. Pero nung tumakbo na po sa politika, etong si Eddie Villanueva, na natalo po dati. Tumakbo po yung pagkakalam ko, presidente. Natalo po. Tumakbong senator, natalo po. At ang pinalad ay etong kanyang anak na si Joel Villanueva. Eto naman si Joel Villanueva, puro din ang quote sa Biblia. Kapag nandyan po sa Senado, panay po ang kanyang quote sa mga verses ng Bible. So, talagang kahit papano ay pinapakita niya sa kanyang kasamahan na siya ay isang born-again Christian. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, Joel Villanueva, ganyan ba ang asta ng isang nagpo-profess na Kristiyano? Yung babastusin mo, yung nagsasalita? Bakit hindi nyo matanggap yung sinasabi ni Risa Ontiveros na kinakailangan mong makaisip ng paraan para mahinto? Nasa na ang pagiging born again Christian mo? Kung magsalita ka, kala mo napakalinis mo. Kung magsalita ka, pa-quote-quote ka pa ng bersikulo sa Biblia, tapos dito makikita kung gaano ka kabastos. Tapos may pangiti-ngiti ka pa nakita niyo yung ngiti niya. Nung inutusan niya si Amy Marcos, ito mga kababayan, ayan Offshoot of a question of privilege, which takes precedence over ayan tuwan-tuwa siya Dahil ito namang utu-utong si Amy Marcos ay sumunod sa kanya. Tapos banda po sa kalagitnaan, sinabi niya, sige na magsalita ka na, sabi mo point of order para mahinto na siya. Bastos! Mga kababayan, etong si Joel Villanueva, yan ba mga born again Christian? Yan ba tinuturo ninyo sa inyong mga miyembro ang mambastos? I-interrupt mo yung nagsasalita. Wala namang sinasabing masama si Senator Risa Ontiveros. Di bali sana kung kung masama ang sinasabi ni Risa Ontiveros. Pero sa tingin ko, yung sinasabi ni Risa Ontiveros, yan po ang sinasang-ayunan ng taong bayan. Hindi yung ginagawa ninyong 18. Na pinipigilan nyo na malaman ng taong bayan kung ano ba ang ginawa ni Sara Duterte dyan sa pera ng taong bayan. Napapaisip tuloy ako Joel Villanueva, nakinabang ka rin ba sa confidential fund ni Sara Duterte? Hindi ganyan ang born again Christian. Parang wala ka na rin pinagkaiba-iba to de la Rosa sinabi ni Bato de la Rosa, siya ay guided ng Holy Spirit, walang hiya yan. Baka guided ng evil spirit. Parang ito, si Joel Villanueva, na nagsasabi, born again Christian sila, nagtuturo sila ng Biblia, pamilya nila nagtuturo sa kanilang mga miyembro, pero dito sa ginawa niya,
ay lumalabas ang kanyang pagkabastos. Ayan mga kababayan eh. All motions. So I state my motion. At eto naman, si Amy Marcos na mukhang uto-uto, Any action. sunod-sunuran, mga kababayan, hindi nga niya alam kung bakit siya nagtataas ng kamay eh. Hindi niya alam kung bakit siya nagpo-point of order eh. Buti hindi siya natanong ni Chis eh. Kung tinanong siya, hindi ko po alam, nautusan lang ako nito mga kasama ko. Di ba? Tapos si Bato de la Rosa naman, ano rin, sige, punta ka. Pahintuin natin yan. Talagang kapag nadikit ka talaga sa DDS ay magiging pare-parehas ang inyong pag-uugali. Bastos, walang modo, at talagang gagawin nilang lahat, pagtakpan lang itong kanilang puon. Sa ginawa nitong paglustay sa pera ng taong bayan. Ayan o. Interpolation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao. Ay ni Marcos, nakataas yung kamay. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Uto-uto, mga kababayan. Nakakahiya. Ewan ko ba't nanalo pa to eh. Ba't ipinanalo nyo? Sunod-sunuran? Sunod-sunuran kay Joy Villanueva, sunod-sunuran kay Bato de la Rosa. Ano ba naman yan? Grabe naman. Para sa wakas, Pwede ka na biglang magsalita. daan, Pwede mo na sabihin sa microphone. inaprubahan natin motion Para tumigil siya. kahapon. Point of order. Oh, pwede mo na sabihin yan para tumigil siya. Kayo mga miyembro ng JIL, sinasabihan ko na kayo, baka niloloko na kayo nang nagpapatakbo sa inyong simbahan. Salungat po ito sa sinasabi nila dyan sa pulpito. Dahil sinasabi lagi dyan sa Biblia na dapat ang mga anak ng Diyos ay patas. Ang mga anak ng Diyos ay hindi kumakampi sa kasamaan. Ang mga anak ng Diyos ay tumatayo sa tama. Ganon ba ang ginagawa ngayon ni Joel Villanueva? Pero ay ba sinusulsulan para mahinto yung sinasabi ni Risa Ontiveros? Isang kabastusan, mga kababayan. Paano po kami? Point of order, Mr. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. To make way for taking of the oath before the presiding officer. Okay, so tingnan nyo. O di nagtagumpay sila. Napahinto nila si Risa Ontiveros. Grabe. So ayan po. Nagtagumpay sila. Napahinto nila si Risa Ontiveros. Ganyan po katindi. Etong ginagawa ng mga nagtatakip kay Sara Duterte dyan po sa Senado. At etong born again Christian kuno. Siya pa ang pasimuno. Siya pa ang nagsulsol para gawin ni Amy Marcos etong kabastusan. Point of order. Hindi nga niya alam kung bakit siya nagpo-point of order. Uto-uto. Anak ng tokwa. Anong klaseng Senado ito? Kaya nga sabi ni ng ilan sa mga political analyst, this is the worst Senate ever. Mga kababayan. Dapat ang isang senador ay kagalang-galang. Dapat ang isang senador ay nagpapakita ng halimbawa sa taong bayan. Pero dito sa pinapakita ninyo, nakikita namin ang kagaspangan ng inyong mga ugali, ang kabastusan, at ang pagtatakip ninyo sa katotohanan. Na yun lang naman ang gusto namin. 18 kayo, sige. Huwag niyong i-convict si Sara Duterte. Wala naman na kami magagawa eh. May numero kayo. Ang gusto lang talaga namin ay marinig ang mga ebidensya na ilalabas ng prosecution team. Kahit na hindi makonvict, bahala na ang taong bayan kung anong gagawin nila. Kapag lumabas ang mga ebidensya overwhelming na talaga nagkasala si Sara Duterte, bumoto kayo na i-acquit sa taong bayan na kayo mananagot. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, it's iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.